Sa isang tahimik na bayan, nakatira si Luna, ang isang batang masigla at palakaibigan. Mahilig siyang magluto sa labas ng bahay kasama ang kanyang mga kaibigan na sina Rio at Emma. Araw-araw, tumatakbo sila sa bakuran, nanguhuli ng tutubi, naliligo sa sapa at naglalaro ng kapulan. Ngunit may isang ugali si Luna na hindi maganda. Mahilig siyang magtapon ng basura kahit saan. Kapag kumain siya ng candy, ihulog lang niya ang balat sa damuhan. Kapag tapos na niyang inumin ang palamig niya, iiwan niya na lang ang baso sa ilalim ng puno. Madalas siyang sabihan ng kanyang inay na si Lisa. Anak, bakit ka nagkakalat? Magagalit yung kalikasan dyan. Inay, maliit lang naman to Isang hapon, habang nagtatapon ng basura si Luna sa ilog, napansin niya na kakaiba ang tubig. Dati itong malinaw at makikita ang mga isda, ngunit ngayon ay may lumulutang na plastik, bote, lata at karton. Ang mga isdang dati malayang lumalangaw ay nahirapan. Hala, bakit ganito? Ang dumi ng ating paligid. Siguro dahil sa mga iniwan nating basura. Nakakalungkot naman. Biglang narinig nila ang isang munting tinig na tila nagmumula sa hangin. Luna, Luna. Nagulat si Luna nang makita ang isang diwata ng kalikasan na may suot na itim na damit, binikislap na patpat, at ang mga matay parang mga iyas na kasing ganda ng perlas. Ang kalikasan ay nasasaktan sa inyong mga basurang iniwan. Alam mo ba na kahit maliit na basura ay nagbubunga ng isang malaking problema? Ha? Sa isang iglap, nagdilim ang paligid. Mula sa nakatambak ng mga basura, lumilitaw ang isang iganteng nilalang na gawa sa supot, bote, lata at kalawang ng mga basura. Ang alimaw ng basura. Salamat sa lahat ng kalat. Ako ilalakas at sasakupin ang iyong mga baryo. Si Luna ay naglakbay patungo sa karayan ng diwata na kung saan ang karayan na ito'y malinis, maliwalas, puno ng mga halaman at mga hayop na kayo gusto tignan, mga ibong lumilipad sa lipapawid. Luna, kung aayusin ninyo ang pagtatapon ng basura, hindi lalakas ang halimaw ng basura. Ang mga tira-tirang pagkain at dahon ay pwedeng pataba ng mga halaman. Tinuruan nila si Luna kung paano maghiwalay ng basura at paano mag-recycle. Ipinakita rin sa kanya kung paano gawing paso ang lumang bote at bagong papel mula sa lumang payagan. Wow, ang galing! May pakinabang pala ang basuraan. Nang matapos si Luna maturuan sa isang maliwalas at malinis na kariyan, ay agad itong bumalik sa kanilang baryo upang magtawag ng kasama. Mga kaibigan, tayo na't maglinis. Huwag nating ayaan pakainin ng basura ang alimaw. Sabay-sabay nilang nilinis ang buong baryo. Tinipon nila ang mga plastik at bote para kay resin, mga nabubulok at tira-tira para kay bayo, at mga delikatong basura tulad ng baterya at sirang bote naman para kay baso. Mga bata at matanda para maglinis nang hindi nila namamalayan na ang halimaw ay kusang lumiliit at unti-unti nang nawawala. Wag! Kapag kayo naglinis at nagtulungan, ako ay mawawala. Wag!
At sa huli, tuluyan nang naging malinis at maliwalas ang paligid. Naging masaya ang lahat, lalo na si Luna at masaya siyang naglalaro. Maliit man ang basura, kapag ito'y pinabayaan, nagiging malaking problema. Kaya dapat ugaliin nating magtapon sa tamang basurahan. Ang kalikasan ay dapat nating ingatan, pangalagaan. Bagkus, ito ang ating kabuhayan.